Hi! Another video and another learning naman po tayo today. And sana nakapag-prepare po kayo na inyong pen and notebook para ma-take down notes nyo po yung mga matututunan nyo from this video and sa mga modules pong sinesend namin sa inyo. So ngayon, pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-nangungunang tool na talaga namang halos lahat ng tao sa buong mundo ginagamit siya. And this is Facebook. So isa po siya sa mga pinaka-convenient, pinaka-madaling gamitin na kahit bata, matanda, kayang-kaya po siyang i-discover and talagang i-explore. So ang pinaka-main purpose po niya is to connect us with other people na hindi na tayo masyadong mahihirapan pa. And sa panahon ngayon, hindi pwedeng hindi ka marunong mag-Facebook or kaya naman hindi mo alam kung ano ang Facebook or kaya naman wala ka talagang Facebook. Lalo na kung negosyante ka, it's very important na kung gusto mo talagang lumago yung negosyo mo at lumawak yung market mo, dapat marunong kang mag-adapt sa trend or change. Ang daming lumalabas na bago ngayon, kaya importante bilang negosyante, dapat resourceful ka. Dapat aware ka kung paano mo mas mamamaximize yung tool na meron ka. Kaya gumawa po kami ng video para makapag-share po sa inyo ng konting tips, paano po natin mas mamamaximize yung Facebook natin, at paano po mas mapapadali, mas mapapagaan, at mas mapapabilis yung transaction natin with other clients. Kasi sa era natin ngayon, kailangan alam mong paano laruin yung digital world. And your Facebook account din kasi is important dahil yun po yung magsaserve as your digital portfolio para makilala ka sa market at magkaroon ng advantage sa online world. So, una, dapat tama at totoong pangalan ang nakalagay sa Facebook account mo. Hindi pwedeng pangalan ng asawa mo, hindi pwedeng pangalan ng anak mo, nanay mo, pet mo, favorite anime character mo. Tandaan, yung Facebook account natin is a reflection of who we are. So, ang pinaka-main goal natin sa business is makapag-build ng trust with our clients. So, dapat pangalan pa lang, totoo ka na. Mas madali ka kasing mahanap sa social media accounts, mas madali kang makilala, mas madali kang matatandaan kapag tama at tunay yung pangalan na ilalagay mo. Pangalawa, dapat may presentable kang profile picture and cover photo. Since you're doing the business, kailangan kahit papaano naka-professional attire ka. Ngayon, kung wala ka namang ganon, pwede ka naman mag-isip or magkaroon ng picture na talagang presentable at pwede na. Or, magpatulong ka sa success partners mo, i-edit yung picture ninyo. Iwasan lang po yung mga heavy filters at parang hindi na po kapani-paniwala. Kasi baka mamaya niyan, akala ng client ninyo, kayo talaga yung nasa picture, pero nung nakita kayo sa personal, ay hindi pala. Mga mukha po natin ang ilalagay natin, hindi mo ka ng pet, hindi mo ka ng anime, or kung ano-ano man. Pangatlo, dapat naka-public ha, naka-public ang Facebook account. Nauso kasi before yung mga lock profile na until now hindi pa binabago ng ibang mga tao. Pero alam nyo ba, kapag negosyante ka, hindi uso yung privacy matters. Kasi your Facebook, your account, sabi ko nga kanina, will be your digital portfolio. Ngayon, kung naka-friend setting yan, naka-custom, naka-only me, at walang makita yung client sa inyo, mababa talaga yung batting average na magtitiwala sila sa inyo. So, make it public and make it visible for everyone. Pang-apat, kapag hindi ka naman komportable sa sarili mong account, 'di ba? Nagawin siyang business account. Mag-create ka na lang ng separate Facebook business account para mas all out ka doon sa posting, sa My Day, sa sharing of contents. And syempre, gawin mo yung mga tips na binanggit ko kanina para hindi naman masayang yung ginawa mong business account. Also, i-maintain mo, alagaan mo, i-sustain mo, kasi dyan ka makakakuha ng potential na clients kapag maayos yung paka-setup mo ng Facebook mo. Panlima, lamanan mo naman yung Facebook account mo. Mag-post ka, mag-story ka or My Day, mag-share ka ng contents. Makipag-engage ka sa page natin, sa mga mentors natin, sa mga success and growth partners natin. Make it a habit, make it part of your routine, maliban po sa mga GCs na dapat nating sagutan at buksan pakagising sa umaga, kailangan nakikipag-engage din tayo sa Facebook. In that way po kasi, mas napapaganda po yung digital portfolio natin, mas maayos yung algorithm, and syempre, mas matutulungan po natin yung bawat isa through engaging. Para magkaroon ka ng pang-post, mag-picture ka, mag-video ka, gawan mo ng matinding caption. Kapag hindi ka marunong, magpaturo ka kay sponsor mo kung paano mas mapaganda yung captioning at pagpo-post mo sa Facebook. Huwag na huwag kang gagamit ng ibang picture, lalo na may ibang pangalan, tapos ipopost mo sa story mo, sa wall mo, or what. Kasi alam nyo po yung disadvantage niyan, imbes sa inyo po mag-join, imbes sa inyo po mag-inquire, sa iba po na-inspire, sa iba po sumali. Kaya kung magsosupport kayo, magre-repost kayo, mas maganda na sa loob lang po ng community. Kung mag-share man po at magre-repost man po, make sure po na tatakpan yung mga important details.
Huwag po tayo basta-basta mag-grab ng hindi naman po sa atin. Okay? Kaya para mangyari po yon, post lang po tayo ng post, share lang po tayo ng share ng kapwa natin, success partners, growth partners sa loob ng Ascendius Prime para lahat po may pang-post. Huwag mo lagi kalimutan na mag-take ng pictures, mag-document ng mga events and all para may pangdagdag post ka sa business account mo. So, iilan lang po yun sa mga tips na pwede pong makatulong sa inyo. Pwede po kayong magpaturo sa mga sponsor ninyo. Sasabi ko lang po, be consistent. Huwag po kayong mahiyang mag-post, huwag po kayong mahiyang mag-comment, react, and share. Kasi dyan din naman po nagsisimula yung mga influencers, yung mga sumikat online, yung mga pumutok na mga business. Ginawa lang po talaga nila consistently. Post lang ng post. It may be about your income, it may be about your motivation, inspirational, your lifestyle and enjoyment. As long as makakatulong siya sa business natin dito sa Ascendius Prime Ascendra International, go lang ng go. Sabi nga ni Mentor Jackie, kapag gusto mo talaga magkaroon ng seryosong resulta, kailangan mo din talagang seryosohin yung process. And that process, it may take years, but sure naman naaani lahat ng mga tinanim mo. On your first year here in this industry, more on learning tayo, more on acquiring skills and application. And then sabi ni Mentor Jackie, on your second, pwedeng mag-harvest ka ng konti. Diba? Magkaroon ka na ng first car mo. It may be second hand or hulugan. But on your third year, diba? Kapag tinuloy-tuloy mo lang talaga, hindi lang sa posting, kundi yung pag-aaral ng negosyo, yung paggawa ng negosyo, pagkausap everyday, on your third year, yan na talaga yung harvest time mo. And alam mo, mas mapapaaga pa yan, mas mapapabilis, mapapadali pa yan kapag sinurpass mo yung actions na ginagawa mo before. Kaya tuloy-tuloy lang, magpag-guide lang sa mga mentors, makinig lang, and i-apply nyo lang po lahat ng mga tinuturo natin. And lahat ng mga tatanimin natin for the next 3 to 5 years, magbubunga ng sobra-sobra at tayo lang din naman po ang makikinabang kasama yung mga mahal natin sa buhay.